ang pinaka nakakakilabot na lugar sa malawak na karagatan ng mundo. Yan ang tatalakayin natin. Kaya welcome sa Talakayan Channel. Dito ay kung ready ka na makinig, ay tara, simulan na natin. Ang mga karagatan ng mundo ay hindi pa gaanong nagagalugad. Kaya't kung sumisid ka ng mas malalim sa 3,500 meters, may malaking posibilidad na makakita ka ng bagong species na hindi pa kilala ng agham. Ngunit may malaki rin posibilidad na makakita ka ng basura at kalat. Ang mga karagatan ay bumabalot sa mahigit 70% ng ibabaw ng mundo. Ang karaniwang lalim ng mga karagatan ay humigit kumulang 3.7 kilometers at dahil ang liwanag ay umaabot lamang sa lalim na 100 meters, ang kadaliman ang nagahari sa kailaliman ng dagat. Maaaring sabihin na hindi karamihan ng planeta ay natatakpan ng tubig. Ibig sabihin, karamihan ng mundo ay nababalot ng kadiliman. Ang tubig sa mga karagatan ay bumubuo ng halos 96% ng kabuuang tubig sa mundo. Napakaliit na bahagi ng sariwang tubig kumpara sa tubig alat na kung sa sariwang tubig na dumadaloy sa karagatan ay ikakalat sa ibabaw nito. Ito ay magkakaroon lamang ng kapal na 1.25 meters. Halos 94% ng lahat ng buhay sa mundo ay nasa tubig. Kaya tayong mga naninirahan sa lupa ay kabilang sa napakaliit na minorya. Kaya anong mga hiwaga ang nagkukubli sa kailaliman ng karagatan? Ano ang nangyayari sa pinakailalim na bahagi nito? Hindi natin alam lahat o hindi pa natin nalalaman. Ang kawalan ng liwanag at matinding presyon ang dahilan kung bakit mahirap galugarin ang bahaging ito ng karagatan. Ngayon, tayo magsisimula ng isang paglalakbay patungo sa pinakailalim ng karagatan. Alamin natin kung ano ang itsura ng sahig ng karagatan, kung ano ang bumubuo dito, at kung ano ang nangyayari doon. Sino ang nakakaalam kung ano ang matutuklasan natin? Magdadala tayo ng imahinatibong sasakyang pandagat patungo sa mga lugar na may kakaibang kondisyon. Ano ang natagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan? Magsimula tayo sa paglalakbay na may mahalagang hinto hanggang sa makarating tayo sa ilalim. 40 meters. Ito ang pinakamalalim na kayang abutin ng mga nangongolekta ng perlas na sumisisid ng walang kagamitan na scuba. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paghinga lamang. 200 meters. 90% ng lahat ng buhay sa dagat ay matatagpuan sa lalim na hanggang 200 meters dahil dito papapasok ang liwanag na nagbibigay daan para sa paglago ng phytoplankton. Ang napakalaking biomass nito ang nagsisilbing pagkain ng maliliit na crustaceans na siya namang kinakain ng mga isda at malalaking mammal tulad ng balyena. Habang lumalalim, unti-unting nawawala ang liwanag at buhay. 332 meters. Ito ang pinakamalalim na naabot ng isang scuba diver gamit ang kanyang kagamitan. Walang sino man ang nakalampas dito nang walang bathyscap. 565 meters. Ito ang pinakamalalim na pagsisid ng emperor penguin. Halos wala ng photosynthesis dito dahil sa kakulangan ng liwanag. Gayunpaman, mayroong medyo malaking bilang ng mga isda, ngunit hindi na ito ang pinakaangkop na kapaligiran para sa kanila. 1,000 meters. Dito nagtatapos ang twilight zone. Mas mababa sa 1% ng liwanag ang nakakaabot dito. Ngunit ang mga naninirahan dito ay natutong maglabas ng sarili nilang liwanag sa pamamagitan ng bioluminescence. 6,100 meters. Sa lalim na ito, inilalagay ang mga transcontinental internet cable sa sahig ng karagatan. Mahigit 90% ng karagatan ay nasa lalim na 6,000 meters at ito ang itinuturing na karaniwang sahig ng karagatan. Ngunit may mga lugar na mas malalim pa rito. Mariana Trench. Ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay matatagpuan dito na may lalim na higit sa 10,000 meters. Ang Challenger Deep na may lalim na hanggang 11,034 meters ang pinakamalalim na bahagi nito. Ang pangalawa sa pinakamalalim na lugar sa karagatan ay matatagpuan din sa Mariana Trench
Ito ang Sirena Abyss na 200 kilometers, silangan ng Challenger Abyss. Ang pinakamalalim nitong bahagi na 10,809 meters. Ang ating planeta ay hindi perpektong bilog, kundi bahagyang patag sa mga pole dahil sa pag-umbok nito sa paligid ng equator. Ang radius sa mga pole ay humigit kumulang 25 kilometers na mas maikli kaysa sa radius sa equator. Dahil dito, ang sahig ng Arctic Ocean ay mas malapit sa sentro ng mundo kaysa sa pinakailalim ng Challenger Abyss. Dahil sa napakalawak na sukat nito, ang Mariana Trench ay natatanging kapaligiran na may dramatikong pagbabago sa mga kondisyon. Halimbawa, sa pinakatuktok nito, sa lalim na 414 meters lamang, matatagpuan ng Daikoku Volcano. Dito, makikita ang isang bihirang phenomenon, isang lawa ng purong natunaw na sulfur sa ilalim ng tubig. Ang itim na substance ay kumukulo sa temperatura na 187 degrees Celsius. May mas kamanghamanghang lugar pa na tinatawag na black smokers. Ito ay mga hydrothermal spring na matatagpuan sa lalim na humigit kumulang 1,600 meters kung saan bumubuga ng tubig na may mataas na mineral na nasa lalim ng daang-daang atmosphere at may temperatura na umaabot sa 450 degrees Celsius. Ayon sa isang teorya, 1 bilyong taon nang nakalipas, ang black smokers ang naging duyan ng buhay sa karagatan. Pagdating naman sa posibilidad ng buhay sa Mariana Trench, matagal nang naniniwala ang mga siyentipiko na posible lamang ito sa medyo mababaw na lalim. Ang napakataas na presyon sa pinakailalim ng Challenger Abyss at ang temperatura na halos 1 degree Celsius ay itinuturing na hindi angkop para sa anumang uri ng buhay. Noong 1960, sina Jacques Piccard at Don Walsh, dalawang Amerikano, ang kauna-unahang tao na bumisita sa Challenger Abyss. Bumaba sila sa lalim na 10,918 meters sa loob ng 5 oras gamit ang deep diving research bathyscaphe na tinatawag na Trieste. Gayunpaman, nakakita sila ng isang patag na isda sa sinag ng kanilang searchlight. Isa itong malaking sensasyon sa agham dahil may nakita silang palatandaan ng buhay sa ganoong kalalim. Subalit, ang natuklasang isda ay hindi sapat na ebidensya kaya kinailangan ng siyentipikong komunidad na maghintay ng maraming taon para sa susunod na mga ekspedisyon. Ang paghihintay ay natapos noong March 24, 1995. Sa araw na iyon, isang Japanese probe na tinatawag na Kaiko ang ibinaba sa pinakamalalim na bahagi ng depresyon at naitala ang lalim na 10,911.4 meters. Nagdala rin ito ng mga sampol ng putik kung saan natuklasan ng mga siyentipiko ang microscopic na nilalang. Ang Foraminifera ay ang single-celled organism na may mineral skeleton. Noong Hulyo 2011, isa pang research expedition ang gumamit ng mga espesyal na modelo na tinatawag na dropcams na may kasamang digital video cameras at malalakas na flashlight. Ang pinakakamanghamanghang natuklasan ay isang higanting Foraminifera na may sukat na higit sa 10 cm. Ang susunod na ekspedisyon ay naganap noong 2012 na pinangunahan ng Hollywood filmmaker na si James Cameron ng human-occupied vehicle na Deep Sea Challenger. Kalaunan, natagpuan ng mga siyentipiko ang humigit kumulang 200 uri ng invertebrates. Noong Disyembre 2014, isa pang ekspedisyon ang umabot sa lalim na 8,145 meters at nakakita ng mga komplikadong multicellular organisms. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang uri ng isda na hindi pa kilala noon na kahawig ng snailfish. Ang isdang ito ay kinikilala bilang may hawak ng record para sa pinakamalalim na tubig na natirhan ng isda. Ngayon, pumunta naman tayo sa halos kabaliktarang bahagi ng mundo upang tingnan ang isa pang kawili-wiling depression sa karagatan. Ang Puerto Rican Trench ay matatagpuan sa hangganan ng Caribbean Sea at Atlantic Ocean sa lugar ng isang geological pit. Ito ang pinakamalalim na depression sa Atlantic. Ang pinakamababang bahagi nito
ay nasa 8,376 meters na tinawag na Milwaukee Depth bilang parangal sa barkong Milwaukee ng US Navy na unang nakatuklas nito. Kalaunan, isang retiradong opisyal ng US Navy na si Victor Vescovo ang nakumpleto ang unang manned dive patungo sa Puerto Rican Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng Atlantic Ocean noong Disyembre 19, 2018. Tulad ng maraming iba pang malalim na bahagi ng karagatan, ang lugar na ito ay napaka-aktibo sa geological na aspeto. Noong October 11, 1918, dahil sa isang lindol na may lakas na magnitude 7, ang isang alon ng tsunami ay tumama sa kanlurang baybayin ng isla. Naniniwala ang ilang geoscientist na posibleng magkaroon ng isang malakas na pagsabog ng bulkan sa inaharap na maaaring magdulot ng malaking sakuna. May isang geological anomaly na nauugnay sa Puerto Rican Trench. Ayon sa NASA, may isang sobrang dense na geological formation sa ilalim ng trench na may mas mataas na gravitational impact sa ibabaw ng karagatan. Ipinaliwanag din nito ang negatibong epekto sa katumpakan ng mga navigation device. Ang fauna ng trench ay kahanga-hanga. Noong 2012, isang robotic bathyscaphe ang bumaba sa ilalim ng trench at nakakuha ng larawan ng isang kumpol na amphipods. Ang mga ito ay nahuli at dinala sa ibabaw para sa pagsusuri. Ang parehong ekspedisyon ay nakapag-video ng mga invertebrate na nilalang na hindi dapat naroroon. Kalaunan, si Dr. Stace Beaulieu ang tumukoy sa isa sa mga ito. Napag-alamang isa itong Sycamore mula sa genus Piniagon. Nakilala rin niya ang isang pinatawan ng crustacean family, Monopsidae, sa isa pang nilalang. Ang katotohanan ng kanilang pag-iral sa napakalalim na lugar ay nagudyok sa mga siyentipiko na baguhin ang kanilang teorya tungkol sa kaligtasan ng mga species. Ngayon, silipin natin ang Kermadec Trench sa Pacific Ocean. Isa rin itong napakalawak na malalim na bangin sa Pasipiko tulad ng Mariana Trench sa Atlantic. Matatagpuan ito sa silangang paanan ng Kermadec Island at konektado sa Tonga Trench. May haba itong humigit kumulang 1,200 kilometers at natuklasan noong 1889 ng isang ekspedisyon ng barkong British na Penguin. Ang lalim nito ay bahagyang mas mababaw lamang kaysa sa Mariana Trench na umaabot sa 10,047 meters. Kilala ang trench na ito dahil sa mga natatanging hayop na natuklasan sa pamamagitan ng mga ekspedisyon ng pananaliksik. Natagpuan ng mga amphipod na Alisella gigantea sa pinakamalalim na depresyon. Ang kanilang laki ay labis na nagulat at nagbigay lito sa mga siyentipiko. Umabot sila sa 34 cm ang haba, samantalang ang karamihan sa mga crustacean sa ibang lugar ay karaniwang nasa 2 cm lamang. Ang napakalaking sukat na ito ay isang palaisipan na dulot ng matinding kondisyon ng pamumuhay sa ilalim na bahagi ng karagatan. Natagpuan din sa trench ang mga deep sea fish mula sa pamilyang Liparian. Ito ay isang espesyal na biological species. Ito ang pangalawang pinakamalalim na isda na may napakanipis na saklaw ng lalim mula 6,472 hanggang 7,561 meters. Ang pagtuklas sa pearlfish sa Kermadec Trench ay nagdulot ng sensasyon. Matagpuan ito sa lalim na 8,200 hanggang 8,300 meters. Isang kakaibang natuklasan nito dahil ang mga pearlfish ay karaniwang nakatira malapit sa ibabaw sa lalim ng 1,800 hanggang 2,000 meters lamang. Paano nakarating ang mga nilalang na ito sa napakalalim na lugar at nabuhay ay nananatiling palaisipan. Ang ating kwento ay sumasaklaw lamang sa ilang pahina mula sa libro ng pagkalugad sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Habang umuunlad ang teknolohiya, mas marami pang pagsisid ang nagaganap. Kaya't maaari tayong umasa na maghintay ng mas kamanghamanghang mga tuklas. Kung nagustuhan mo yung topic natin, ipakilike naman itong video at mag-subscribe ka na rin. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ito ang Talakayan Channel.